Prof, good morning, Prof. Yes, magandang umaga din sa lahat ng mga nakikinig. Okay, Prof, diretso na tayo sa pakay natin ngayong umaga, no? And Professor, welcome to XFM Tagum. And ano ang tingin nyo dito? The question right now from the masses, Professor, ito po ba ay due process or ito ay political theater na? Yeah, actually, medyo complicated siya. It's both, no? Pwede nating masabing due process because they are trying to determine if there is probable cause, Oo. di ba? Pero sa akin, it's really more on the demolition job, Mm-hmm. okay? Kasi unang-una puro like for example, yung mga witnesses, puro mga allegations lang, no? Oo. Walang exact na walang exact na evidence, no? And medyo technical when we talk about the evidence. Mm-hmm. Pero anyway, so, kahit sabihin natin, sige, they are very confident na malakas na ebidensya, no? Ay, maraming sabi vindicated na daw tong si Senator Trillanes. 6 billion daw yung sa AMLA, Oo. di ba? So, malakas yung ebidensya. So, bakit hindi pa i-file yung kaso? Di ba? In fact, nagtaka nga ako na inalaw pa nilang bumiyahe, no? Si VP Sara. And even, sorry to cut you, Prof. Even sabi ni Luis Tro in a statement na yung ebidensya is more than the probable cause. Yeah, exactly, no? So, sabi ko, bakit pa pinapatagal? Oo. Diba? Anong reason pa sa pagpapatagal nito? Okay? So, ako, at saka yung mga conclusions kagad nila na guilty. Of course, we understand that. Kasi yun naman talaga yung objective ng kanilang hearing. Yeah. No? Sorry, hindi pa natin matawag na hearing. No? It's an investigation because yung kanilang objective talaga is makahanap ng ebidensya. No? Because ang objective talaga nila is to file the case sa Senado. Now, sabihin na natin na meron ng ebidensya, ano pang inaantay nila? Bakit pa nagpapatagal? No? Na, sige, i-file na natin sa Senado. No? Kasi lagi na sinasabi, hindi umattend si VP Sara. Hindi talaga attend kasi hindi naman yan hearing. Di ba? Hindi naman siya fair court, di ba? Hindi naman sila judiciary, no? So kahit na anong ebidensya ang ilalabas ni VP Sara on the contrary, no? In counter dun sa mga sinasabi nila, hindi naman sila makikinig, Oo. di ba? Oo. Kasi ang kanilang objective, makahanap nga ng ebidensya, which is actually correct. Kasi at the end of the day, pag na-file na to sa Senado, they will become the prosecutors. So, nakakahiya naman sila, no? Napupunta sila sa Senado, and then, magmukha silang katanga-tanga, wala silang hawak na ebidensya, puro lang allegations. Pero yun na sinasabi ko, no? Kung talagang malinaw na, no? Na ako din, not defending the Vice President, kung talagang liable, then i-file na natin. Ano pang inaantay natin? Bakit pa natin pinapatagal? 'Di ba? Alam natin justice delayed is justice denied. Inaantay na ng taong bayan 'to. Diba? I-file na natin. Doon natin ngayon malalaman, no, sa Senado kung talagang guilty because the House of Representatives is not the proper forum to determine guilt or innocence. Sila, ang gagawin na talaga is makahanap ng ebidensya to prove the guilt. Which is we understand bakit ganun sila. No? Pero kung meron ng ebidensya, bakit hindi pa nila i-file? Bakit pinapatagal? Para pag na-file na nila, tapos na yung trabaho nila, and then yun na, no, mag-focus na sila ngayon sa mga programa, no, na mga katulong sa, especially right now, no, medyo nag-monitor tayo sa Strait of Hormuz. Yun pa rin problema natin, no? Medyo bumaba lang ng 2 linggo, but we will not be expecting na bababa din yan sa mga susunod na linggo. Kasi nga, yun nga, no, kahit ang US, nakisama na rin sa pag-blockade dito sa Hormuz. Diba? So, yun, mas marami pa tayong yung ating inflation ang taas na, no, and ang sinasabi na ng Bangko Sentral, we will be expecting na mas lalo pang tataas yan. So ano pang inaantay natin, ano pang ginagawa natin, i-file na natin yan, and doon na tayo ngayon mag-uusap where it matters, di ba? Sa Senado lang naman magmamatter ito, hindi naman ito magmamatter sa House of Representatives because they cannot determine guilt or innocence. Okay, Prof. Just for the sake of this discussion and for our listeners right now, no, in the Philippines and abroad, ano ang appreciation ninyo at ano sa tingin ninyo yung AMLAC report na presenta doon, no, sa kanilang investigation? In fairness, ako personally Yeah. lang. I don't believe doon sa totoo nangyari yung mga totoo nangyari yung mga transactions na yon. But the ultimate question is, are those transactions illegal? Are the sources coming from illegal sources? Diba?
Hindi ibig sabihin na may pumasok. Like for example ako, personally, personal experience ko to. Yes, Kasi, yes. Oh. yung isa sa mga kapatid ko mag-invest sa isang business. Mm-mm. Okay? It so happen na ako yung nasa lugar. Mm-mm. So sabi niya, sige, papadala ko na lang sa'yo yung i-invest kong pera. Mm-mm. Okay? So medyo malaki yung pinadala niya. Oo. And of course, no, na-flag yun ng medyo matagal na release ng bangko kasi na-flag ng AMLAC yun. Mm. Pero sabi ko, ito kasi nangyari niya. Ito yan. So, naintindihan nila, okay, sige. So in fact, yung bangko pa nga, dahil sa natuwa sila sa malaking amount na dumaan sa account ko, Mm-mm. nag-offer pa nga sila ng credit card. So, yun, Oh. hindi ibig sabihin na may dumaan na pera, Sa'yo yan. Na yun, Oo. Like, for example, ngayon, ang binilang nila, may dumaan daw na 6 billion. Yeah. Okay? Now, hindi ibig sabihin na pumasok yung 6 billion, nandoon lang yung 6 billion na yun. Unexplained. Hindi, no? Kasi pwedeng nangyari, transaction yun. Pumasok, for example, may pumasok na 1 billion, okay, at the same day, lumabas yung 1 billion. Correct. So, pag tiningnan mo, Zero ang pa rin. transaction, 2 billion kaagad. 2 billion kaagad kasi may pumasok at may lumabas. Oo. Dalawang transaction yun. Oo. So, yun yung sinasabi natin na, sige, sabihin na natin, may pumasok na 6.7 or 6.6 billion. Okay, tanong natin, did that come from illegal source? Did the Vice President commit a crime? Okay? At yung pinaka-ultimate question ko, bakit from 2007 Yes. or 2006? Di ba? Na remember itong investigation nila is impeachment of the Vice President. So bakit hindi nila tingnan from 2022 upwards? So bakit Diba? nagiging retroactive bigla itong batas natin ngayon, Professor? Because they are saying na on the guise of unexplained wealth. On the guise, di ba? Yun na ang problema kasi hindi nga malinaw yung complaint. Di ba doon pa lang mismo sa complaint, dapat malinaw na. Saan ba, paano ba natin nasabi? Kaya nga, sinasabi nga na, this is a fishing expedition. Di ba? Bakit since 2007, wala ba silang makitang ganung kalaking amount between 2022 to 2025? Kasi Wala bang pumasok? Kasi yun lang naman, 'di ba? Ang obligation ni BP Sara on that office years niya as Vice President. Parang yun naman ang nirereklamo, 'di ba? Exactly, no? So yun yung sinasabi. Kaya sabi ko na natatakula ako na ang dami na nagpo-post na, ilang classrooms ba yung magawa ng 6.7 billion? Ibig sabihin, so ako, ordinary teacher, may pumasok sa akin, na gano'n na amount, no? Mga 6 to 7 figures. Tapos, iki-question na, magkano lang bang sweldo ng teacher? Diba? So, yan? Unexplained wealth ng teacher yan. Sabi ko, wait lang. Sabi ko, paano nangyari? Yun na, dumaan lang yun sa account ko. No? Ginamit lang yung account ko kasi nga, mag-invest nga yung kapatid ko. Diba? So, yun yung medyo sabi ko na, bakit gano'n, no? Na automatic agad, like for example, no? Yung kay Trillanes, no? Ang dami nagsabi, vindicated, tama si Trillanes. No? Kasi nagsasabi siya totoo. Sige. Okay? Imagine 19 transactions out of like 400 transactions. So 19 random transactions. Okay. Sige, sabihin na natin tama, no? Tama yung mga transactions na sinabi ni Trillanes. Yung sunod kong tanong, yung transactions ba illegal? Yung transactions ba coming from illegal source? Okay? In fact, naawa nga ako kay Sammy Uy, di ba? Biglang naman si Sammy Uy is a drug lord. Wait lang. Meron na bang decision ng Supreme, may decision na bang korte? Wala. Guilty na ba siya as a drug lord? Sino Wala. nagsabi na drug lord siya? Si Trillanes lang Anong basis natin na kawawa naman yung tao just because he is connected with the vice president or the president, drug lord na kaagad. Prof, sorry to cut you. Granting, Prof, na granting without conceding, ganun. Pagpalagay natin yun, yung sinabi ni Trillanes. Do you believe, Prof, na pag drug lord, pag mag-send ng pera sa'yo o kay BP Sara, lagyan pa ng sentabo yan? Or ibuo na lang yung account, o yung amount? On the first place, kung ako drug lord, idadaan ko ba sa bangko yan? Hindi. Di ba? Kasi may paper trail ang bangko. Correct. Diba? Kaya nga, diba, yung itong nangyari nga sa flood control, mautak sila because hindi nila dinaan sa bangko, dinaan nila sa maleta. Bakit? Maleta. Kasi tama, no? Kung idadaan mo sa bangko, may paper trail. Merong ebidensya, madaling i-prove yan sa korte. Diba? So,
ganun ba katanga si VP Sara na, o sige, drug lord, padalan mo ako, ipadala mo sa bangko. Di ba? Di matitrace yun. Diba? Kaya sabi ko na, hindi ko alam, no, dahil yun, pinagpiesta na sa social media. Although sabi ko nga na, I'm not saying that the Vice President is innocent. No? Hindi ko sinasabi yun. No? Kaya sabi ko lang na, yes, no, kung meron talagang, kaya sabi ko nga, kung may ebidensya na talaga, i-file na natin. 'Di ba? Ano pang inaantay natin, no? We the Filipino people deserve this. No, kailangan nila malaman yung totoo. I-file na natin. Bakit pa pinapatagal? Anong inaantay nyo? Meron pa ba kayong inaantay? Like, okay. So, marami no. Like, for example, itong pinagpiestahan nila itong Kaya natatawa ko na para mga bata, no? Like, for example, habang nag-hearing, no, kumakain ng piatos itong mga kalaban ng mga Duterte, di ba? Pinapakita pa talaga sa camera. Ang nasa isip ko lang na, yes, no, they can prove that the name Mary Grace Piatos does not exist. Totoo yun. It will not exist. It will never exist. Kahit magpadala pa sila ng PSA, they do not exist. Okay. Kasi possible na gumawa ng alias. Di ba? Bakit kailangan ng alias? Kasi nga, confidential informant. Correct. Kung ilalagay niya yung totoong pangalan niya at mag-leak yung information, di ba? Kawawa yung kahit nasa ibang bansa, nag-leak yung mga ganyan. CIA nga, nag-leak yung information, di ba? Yes. So hindi niya ilalagay yung totoong pangalan niya. Now, sabi na natin, taken for granted, given, no, na yun, na i-file na nila to sa Senado, no? Kasi sabihin nila, ayan, si Mary Grace, isang example, si Mary Grace Piatos kumuha ng pera. Okay? Sana punta yung pera. And then the Vice President would produce the Mary Grace Piatos, the actual, the real Mary Grace Piatos. Ang sasabihin niya, ako po si Mary Grace Piatos, ako po naglagay ng pangalan diyan. Ang totoong pangalan ko ganito po. Okay? So anong nangyari ngayon doon sa kanilang complaint? 'Di ba? So ito sa akin, ang ginagawa ngayon is that since alam nila na medyo sikat pa, popular pa tong si VP Sara, medyo mahirap din tong i-impeach, 'di ba? Tulad ng nangyari kay President Erap, no, magagalit yung mga tao pag tinanggal nyo, 'di ba? Kaya President Erap was not impeached, 'di ba? Naalala niyo. So although sinasabi na impeach wala, hindi siya na-impeach talaga, no? Kasi nga pagdating sa Senado, wala namang nangyaring botohan, kaya nga pumunta tayo sa, 'di ba, sa EDSA. Kaya yun yung naging EDSA People Power 2. Now, yun yung nila, yun yung takot nila, no. Na pag inangat nila to sa Senado at sikat pa si VP Sara, syempre, 'di ba, hindi yan may impeach. No, papalikan lalo pa siya sisikat, 'di ba? Ito yung ginagawa nila ngayon, no. They are now trying to destroy the reputation. Kaya sabi ko nga demolition job yung ginagawa nila. They are trying to destroy. Anyway, okay, hitting two birds with one stone. No, they are destroying the reputation. No, at the same time, they are enticing the Vice President to attend the investigation. Yun yung talagang gusto nilang mangyari. No, kasi doon nila ngayon itatrap. No, kasi anyway, hindi naman siya judicial process, so sila nang bahala sa proseso nila. Diba? Hindi nagpa-follow ng procedure kung tama pa ba yung procedure na yan, tama pa ba yung evidence. Hindi naman nila kina-follow yan kasi hindi naman sila judicial court, diba? So yun yung ginagawa nila ngayon, no? Sinisiraan na nila, okay? And siguro to force the VP talaga to attend, okay? Para pag umattend siya, doon na nila ngayon i-corner, pero yun nga, mautak naman si VP, no? Hindi siya uma-attend, diba? Kaya yung na lang nila, guilty talaga kasi hindi. Kung guilty talaga, di i-file na natin yung kaso. Diba? So, yun yung ginagawa nila. Yan yung tingin sa, and that's only my personal, again, no, not defending the VP, pero yung process kasi, nakikita ko, parang medyo mali na diba? Na kung talagang may ebidensya na, ano pang inaantay natin? I-file na natin para malaman na ng taong bayan kung ano talagang totoo. But ang tanong ngayon, Professor, punta tayo dito sa political perspective. Ang Kongreso right now, I mean, specifically the House of Representatives, kasi after this, ipapasa pa ito sa plenaryo. Do they still have the number to transmit this or make this, to impeach the VP doon sa whole plenary? Yeah, actually yan yung, and I think that will answer the question bakit nila pinapatagal. Okay? Kasi right now, and I believe ilang weeks pa bago to ang sa tingin ko kasi pinapatagal nila because na-notice nila ngayon na dahil sa nga demolition job nila, it seems like bumababa yung popularity ng Vice President. Di ba? Medyo bumababa na siya ngayon. No? And then of course, there are other people na umangat. Like for example, VP Lenny, umangat na siya ngayon. In fact, may mga hula-hula sila na after 2 quarters, baka ma-overtake na ni VP Lenny si VP Sara. Okay? And by December,
yun, makikita na malinaw na no kung sino na yung front runner. Mm-mm. Okay? So I think no ang ginagawa nila ngayon is that medyo sinisira nila no para hindi na siya mag number 1 sa survey. Mm-mm. Because based on our study no sa political science, Yes, no, yes. usually kasi yung mga congressmen, okay, and mga senators would usually run under the most viable presidential candidate. Mhm. Kung sino yung number 1 sa survey, doon sila tatakbo. Mhm. Okay? Eh ngayon hindi sila makatakbo kasi nga kalaban. Di ba? So gagawin nila ngayon, no, sisiraan para bumaba ngayon. Para they don't need to swallow the bitter pill na kailangan natin lumipat sa pagkatapos natin siraan lilipat tayo sa kanya, 'di ba? So ngayon magse-self-destruct na lang yung vice president, okay? Doon nga tayo tatakbo sa kalaban niya na mas malakas na sa kanya. Mhm. 'Di ba? So sa ngayon kung ngayon siguro medyo magdadalawang isip pa sila to convict the vice president, Pero kung patagalin nila to, at humina na itong popularity ni VP Sara, I think they will get the numbers. All right. Maraming salamat Professor sa panahon na inilaan niyo sa amin dito sa XFM Tagum. Sir, salamat at good morning. Yeah, maraming salamat, Marpar. God bless and stay safe. All right.